Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan ng mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad, ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugan. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ng paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami maghiwalay ng nasabing mga tanong, bigla na lang nakita ang mahal kong iniiro. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bahagi na binasa ay isang magandang panalangin sa Diyos na puno ng kababaang loob at tiwala. Humihingi ang bayan ng patnubay ng Diyos, tulad ng kanyang patnubay noong ilabas niya ang Israel mula sa Ehipto. Noon, naranasan nila ang kababalaghan ng Diyos. Pinatunayan sa kanila noon ni Yahweh na siya lang ang Diyos at wala ng iba. Naramdaman din nila noon ang katapatan ni Yahweh sa kanila. Ginawa niya ang kanyang sinabi at ipinagtanggol sila. Kaya ngayon, hinihiling ng bayan na ipamalas uli ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanila. Katapatan sa mga pangako na binitiwan niya mula pa noong panahon ni Abraham. Sa wakas, natauhan na rin ang bayan ng Israel na si Yahweh lang ang maaasahan. Ang nakakalungkot lang na madaling magbago ang kalooban ng bayan. Madali nilang makalimutan ang katapatan ng Diyos kapag naligtas na sila sa kanilang problema. May isang bahagi ng dasal ng Israel sa narinig natin na magandang bigyan ng pansin. Muli kang mahabag sa amin, limutin mo ang mga pagkakasala namin at ihagis sa kalaliman ng dagat. Ang larawan na ginamit ng propeta ay ang pagtatapon ng kasalanan natin sa ilalim ng dagat. Ang tinapon sa dagat ay talagang wala na. Hindi na ito makukuha. Sa ngayon, mayroon tayong term na ginagamit sa computer. Delete forever. Hindi lang i-delete ang ating kasalanan, kundi i-delete forever. Talagang hindi na ito makukuha. Nawawala na ito. Ganyan talaga ang pagpatawad ng Diyos. Hindi na niya babalikan pa ang kasalanan na kanyang pinatawad. Hindi na ito isisisi pa sa atin. Ang Diyos ay hindi tulad natin. Tayo, hindi naman talaga natin nalilimot ang pagkakasala sa atin. May mga panahon na hinahalungkat pa natin ito at ipinamumukha uli sa iba ang kasalanan na matagal nang pinagsisihan. Hindi ganyan ang Diyos. Sa Diyos, makakasimula uli tayo ng panibago. Talagang erase na
Delete na forever. Itapon na sa dagat anumang pagkakasala natin. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka ng taglay ang galak. Kaya ngayon poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.